and Nan Santos of Windsor, Ontario. Ngayon, wala na, hindi na sila magkasama. Mga tulog. Thank you, Ina, Raisa. Ins. Si attorney, as promised, si attorney Jose Roy III, dating dean po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at one of the defense lawyers po ng Corona impeachment trial. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Good morning, Pilipinas, inyong mga tagapakinig at tagapanood. Opo, exciting How are you? times. Exciting times ahead indeed. Anong expectation mo for Exciting. today, Attorney Roy? Well, I think yung announcements nila is that from Senator Win, no less, no? Na procedural matters ang uunahin today. Parang wala yatang planong mag-present ng witnesses. So, this is standard po naman yan. Kumbaga, alam mo naman yan, Alvin, di ba? Galing ka rin sa Lasal. So, bago yan na magkatuluyan sa football field, hawakan muna ng tenga, di ba? Yan. So today, ano lang yan, preliminaries. Siguro pag-uusapan yung opening ng box, pag-uusapan yung instruction sa council. For instance, I would suggest kung ako si the presiding officer, sasabihin ko kaagad sa mga abogado, make sure you have 5 witnesses ready for every hearing day. Kasi posibleng matapos kaagad yung isang witness sayang yung oras, di ba? So kailangan naka-ready lahat yun. Nung panahon namin, ganun. Yung mga witnesses naghihintay, meron kaming waiting room. Para kung sakaling matapos kaagad, tuloy-tuloy yan. Umaga may isasalang, hindi siya magkakaroon ng lull o early dismissal, di ba? Imagine, yung Senate, isinasatabi yung kanilang legislative work, di ba? Just to attend to the impeachment. Kung matapos kayo ng first witness, 3 o'clock, tapos na siya, anong gagawin natin? Sayang, di ba? Ano ba sabi nila? Magkano ba yung cost ng Senate per day? 25 million pesos per there day. you go, 25 million. Bilangin mo yung oras na yun, yung 2 o'clock mag-uumpisa, nasa 25 million ka na. So kailangan, if I were the presiding officer, sasabihin ko, you have 5 or 6 witnesses ready at any time. I don't care if they come back again and again until hanggang marinig sila. Pero naka-ready yan. Huwag tayong mag-waste ng time kasi 3 days a week lang ito. So during the Corona trial, it was 4 days, di ba? Yung 1 day na yun, that's a 25% difference, Alvin. Kaya, Doris, no, yung pag sinabing 3 days a week, isipin mo, in 1 month, parang 12 days lang ang hearing time. So, you want to maximize that, i-maximize mo. Itong mga bagay na ito pag-uusapan niya. Yeah. Attorney Roy, anong basa mo? Matutuloy ba na si Senate President Sherwin Gatchalian ang magiging presiding officer? Or ang feeling mo, magmi-meeting yan mamaya and they will elect former Senate President Cheese Escudero as the presiding officer? I've heard the pronouncement na desidido. Parang desidido si Senator Win na mag-preside. At ako, I have said na may advantage talaga pag lawyer ang presiding officer. Pero the other thing is, Alvin, kakayanin naman yan ni Senate President Win kung gustuhin niya. I find him to be a responsible and usually prepared. No, when I see him, he's always prepared. So if he really wants to, he can. Now, ang problema, I think, about electing a presiding officer is that it has political color. Kasi nga, yung pagpipilian nila, si Senator Pangilinan o kaya si Senator Cheese Escudero, kung maglalagay ka rin lang ng presiding officer, may opportunity na maglagay ng lawyer. Alam mo, isa pang pwedeng gawing presiding officer dyan, si Senator Ping. Although hindi napapag-usapan yan, pero nakita naman natin siya nagpatakbo ng Blue Ribbon Committee and so forth. So, posible yan. Now, itong sinasabi na it can be a highly technical task, hindi ba? Kasi kailangan abogado, etc. You have to remember, Doris and Alvin, no, na yung impeachment litigation is not strictly legal. They can be very lenient kung gusto nila, di ba? Now, ang mahirap lang dito,
miski pa paano, i-compare ka sa last presiding officer who was the impeachment presiding officer during the Corona trial nung kami. Si Juan Ponce Enrile yun. Yan ang tinatawag na tough act to follow. Di ba? Hindi ko na di-discuss yung mga concerns nila kay Senator Cheese dahil sa nangyari sa last impeachment. Yan naman pagbobotohan nila. Pero these are the things na pwede nilang tignan. So parang curb your enthusiasm ang ating advice sa ating mga kapamilya, ating mga kababayan. Kasi marami, attorney, na talaga namang hot na malaman kung paano ang conduct nitong first day. Paano po yan pagka, ano ba tawag mo doon, partner, nadismaya sila na, pinatatagal nyo na naman, bakit ayaw ninyong action agad? Okay, Doris, yan sa mga issue ng delay and what not, no? Delay, yung one side parating gusto mag-delay. Yung isang side parating gusto magmadali. Oo. For example, doon sa pre-trial order, ang statement yata nung prosecution, hindi na kami nag-file ng comment kasi payag na kami dyan. Para matuloy na kaagad, wala nang maraming diskusyon. Kasi, syempre, ang objective ng prosecution, pumunta kaagad at diretso na sa ebidensya at ilabas kaagad yan. Matagal nga naman na silang naghihintay. Sa kabilang panig naman, yung depensa, marami kaming concerns sa procedure. Marami kaming questions sa validity, sa kung tama yung mga proseso na sinundan hanggang sa puntong ito. So, syempre sila rin, ayaw naman nila magmadali doon sa ebidensya hanggat maaari. Kung kaya nilang o kung magagawa ng paraan na hindi na maituloy ang paglitis, yun talaga ang objective ng defense, di ba? Ito hindi yan hindi yan necessarily indication ng guilt or innocence. Pero yan talaga ang trabaho ng defense. Pigilan ang pagtuloy ng kaso kasi defendant ka eh. Ngayon, i-clarify ko lang nung panahon ni Chief Justice Corona, don't forget, Chief Justice siya. So napakalaki ng tiwala niya sa proseso. Kaya yung instruction sa amin, sige, laban, let's go. Yun ang difference doon. Although at every turn, 'di ba, syempre kinokontra namin, we tried na kontrahin yung mga sinasabi and all that. Pero siya, willing to fight, siya humaharap. Yun ang hindi natin malaman kung gagawin. Now, meron din interesting point. Nakita nyo, for instance, dun sa BIR boxes, hindi ba? They have agreed. Pareho silang pumapayag na buksan. Nagkakaiba lang sila. Yung isa gusto executive session ata, yung isa leave it up to the court kung paano. Pero nangyayari yan. Maraming punto yan na magkakasundo sila. Yung sa enthusiasm ng audience, ang masasabi ko lang sa inyo, mga kababayan ko, huwag kayong bibitiw. Panoorin nyo para malaman nyo kung anong ating proseso. Sinasabi nila trial of the century. Well, actually parang trial of the decade to. Kasi last decade, meron din trial of the century kami noon. Pero yung impeachment, very uncommon. Special po na pagkakataon yan na makita ng mga tao kung paano ang paglalahad ng ebidensya laban sa isang tao at kung paano siya binibigyan ng karapatan at pagkakataon na dumepensa. Paano po, attorney, kung humarap yung mga abogado niya at humiling ng postponement kasi masakit ang ipin? Pwede po ba yun? 25 million, sakit ng ipin. Bunutin na natin yan. Saka marami naman sila. Kung hindi available yung isa. Marami naman sila. Marami sila eh. Hindi kaya nga ang tawag hindi defense team. Di ba? Isipin mo. Si Alex Ayala nga, lumalaban na mag-isa. Pero ito, team. Yeah. Anyway, kung kayo po ang depensa, kung nasa depensa kayo, Attorney Roy, do you think makakaganda sa diskarte pag sinalang si Vice President Sara Duterte o hindi? Makakasira dahil baka hindi niya makontrol yung emosyon niya at magwala siya ron, mas makakasama sa depensa yun. Well,
dalawang bagay yan, no, Alvin. Yung presenting her as a witness para siya mismo magsalita, napakataas nung value, no, napakataas nung credibility no. Hinihintay talaga ng ating mga kababayan yan. At yan, pag yan ang ginawa, nagpapakita yan na meron silang gustong sagutin. Okay? Na kailangan siya mismo ang sasagot at sa kanyang bibig manggaling. Pag ginawa nila yon, ibig sabihin, meron silang kailangan ilabas na siya lang ang pwede magsabi. Ngayon, kung hindi ka kailanganin yun, tama ka. Hindi ko siya isasalang para hindi tayo magkaroon ng, kumbaga, risk, no? O peligro. Alam mo, pag sinalang mo yung witness, cross-examination yan. Kung saan mapupunta yan. Di ba? Ganun ba, Lahat attorney? ng Sorry, mga- makasingit. So, pag inalay mo, pag inoffer mo na testigo, na witness, Ang ang akusado, wala ka na ngayong choice kung hindi i-open siya sa cross. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi Yes. magsasabi lang siya ng testimonya niya, Hindi pero bawal, magpapakross. bawal siyang i-cross. Yes, hindi maaari. Kailangan yun. Ano, kung pagbabawal mo yung cross, i-strike yung buong testimony nun. Ganyan Baliwala. ba? Ganun pala yun, no? Akala ko karapatan mo na hindi makross, Oo nga. attorney. Yan ang tinatawag na right to confront, no? Now, halimbawa, sinasabi, bakit hindi na lang magbigay ng affidavit? Di ba po, bigay ng sinumpahang salaysay na nakasaad doon lahat ng gusto niyang sabihin, di ba? Yun na rin yun, di ba? Pero, yung affidavit, ang halaga lang nun, parang sinumpaan mo lang yun. Pero pag hindi ka pumayag na ikay tanungin, na ikay kumprontahin tungkol sa affidavit mo, walang halaga yun halos. So dapat strategy din pala kung ikaw na sa depensa, kailangan pag-usapan natin ito kung ipipresenta natin siya. Kasi ang Dahil gagawin ito ng... mangyayari kapag Kasi ang prosecution baka iritahin siya o di Oo kaya naman. pikunin siya. Gano'n na trabaho nila. Magagalit siya. Lahat yun gagawin. Oo. At this point, pinag-iisipan pa nila yan at meron na yung backup plan. Kung sakali man isasalang natin si VP Sara, ano ang sasabihin? Ano yung mga kailangan niyang sagutin ng personal? Naka-ready na yan sila. Kung sakaling umabot sa punto yon, ilalabas yan. By now, nagpre-prepare na yan. Pero there's one important point na I wanted to bring out, no. And ito hindi naman sa sinasabi ko sa depensa kung ano dapat nilang gawin. Ang gusto ko lang paabot sa inyo, kung ako ang sa Defense Council, sisikapin kung dumating si VP today. Magpakita lamang dun. Kasi gusto ko, kung ako humahawak ng testigo ko, gusto ko na ipakita sa mundo na yung testigo ko yung kliyente ko o yung pinagtatanggol ko kampante, humaharap, hindi naiwas. Gusto ko nakikita siya ng publiko, nakikita siya ng korte, hindi naman siya mapipilit na kung ano-anong gagawin dun eh. 'Di ba? Hindi dapat payagan ng presiding officer na i-harass siya or ibu siya. Dapat i-control nila lahat 'yun or palakpakan ng malakas. Pwedeng i-control yan nung presiding officer. So, pwede talagang padaluhin siya na yung parang normal na proceeding sa korte. Kung ako in defense, parang napakagandang optics nun na she would appear. Di ba? All dressed up and ready, happy, smiling, di ba? Willing to confront the trial. Wala naman mangyayari pa today eh. Pero But that- attorney, si Corona hindi ba naalala ko, pinaharap nyo, di ba? Oh yes. Oo, Hindi, humarap ka actually rin. siya may gustong humarap. Pero in-advisean nyo siya dati na wag na siyang humarap. Well, nagkaroon kami ng division doon at pati doon sa kanyang sasabihin at yung mga kanyang gustong ipaabot, nagkaroon din kami ng diskusyon doon. In the end, that whole episode, yung kanyang pagharap hanggang nang matapos, siya mismo ang may diskarte noon. Siya may gumawa. Talagang sinabihan sa kanya kami, yun hindi, ito, Hindi, puro partner. itong aking gagawin. At inililinaw ko lang, Alvin, again, ilang beses na itong tinanong sa amin. Lahat nung nangyari nung araw na yon, hindi namin alam.
Siya lang may alam, si Siya lang former, may alam. wow. Kung sa bagay, partner, kung kalibre ang pag-uusapan, we are talking of the former Chief Justice Exactly. naman. Oo. Siyempre, Yes. alam naman niya kung Oo. anong legally speaking, alam niya Yes. ang strategy. At saka, alam mo, lahat tayo as lawyers, no, siyempre nagbibigay daan tayo sa sa client, no. Pero ito hindi ordinaryong kliyente, Chief Justice ito. Pag sinabi sa amin, no, this is what we will do. Kahit si Justice Cuevas, tupi. Okay. Ganon okay. yun. Ganon ang kalakaran nun. Although, to be honest, no, sa ilang punto lang naman nangyari yun. Pero yung day na yun, nung magte-testify siya, nagtatalo kami. Si Justice Cuevas, ayaw. Ako, sabi ko, iba sanang gawin mo, hamunin mo. Yung mga, maglabasan kayo ng bank account. Ayaw niya rin, di ba? Etc. Tama. Anyway, yung nangyari na. Pero ito, I will tell you again, no, walang abiso sa amin na gano'n ang mangyayari on that day. Opo. Thank you, Attorney Roy. Paulit-ulit po namin kayong imbitahin, ha. Yung analysis lang, maganda din habang nausad po yung impeachment trial. Mabuhay po kayo at thank you sa mga insights ninyo, Attorney. Salamat, sir. Thank you very much. Good morning to all of you. Magandang umaga, mga kababayan. Magandang umaga po si Attorney Jose Roy III, dating dean po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at dati pong miyembro ng defense lawyers po ng Corona impeachment trial. So, pag-iisipan mo talaga, partner, ano ba? Mas bentahe ba sa pinaglalaban natin kung isasalang natin yung ating kliyente o strategically speaking, wag na lang. Kasi lalo na po kung pikon. Kung halimbawa pikon ang kliyente po ninyo, kasi wala na siyang, At saka, hindi mo siya pwede i-shield dun, partner, pag na-cross-examine siya. Hindi mo na siya, pag nataranta. Oo. Pag nataranta at nag-iba-iba na ang kanyang mga Oo, statements, oo. mahirap na. Kasi bubutasan siya ng Oo. prosekusyon. Naalala mo yung kaso ni Johnny Depp at saka ni Amber Heard? Oh, sinalang Sinalang yung babae. Yung babae. Oo. Narat